Sumain niyo ang Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to John, chapter 5, verses 16 to 30. So, because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jews persecuted him. Jesus said to them, "My Father is always at his work to this very day, and I too am working." For this reason, the Jews tried all the harder to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. Jesus gave them this answer, "I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. He can only do what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. For the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, to your amazement, he will show him even greater things than these. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it. Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. I tell you the truth, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. And he has given him authority to judge, because he is the Son of Man. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out. Those who have done good will rise to live, and those who have done evil will rise to be condemned. By myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just. For I seek not to please myself, but him who sent me. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay, baba ang iyong manghawak kamay. At balik sa itaas ang makamay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Lakasan nyo naman. Unang tanong, kailan nagtatapos ang bagong taon? Kailan nagsisimula ang bagong taon? Okay, taas ang kamay nyo. Sa bilang kong tatlo, tatlong ulit yung sisigaw, bagong taon, bagong buhay. Ulitin nyo nga. Isa, dalawa, tatlo. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay, makakaupo kayo at hindi pa tayo tapos. Mayroon akong ikukwento sa inyo. Ito po'y totoong nangyari sa akin. Noong unang araw ng bagong taon, yung aking cook sa opisina,
Hindi kasi ko kumakain sa labas eh. Mayroon akong cook sa opisina, mayroon akong cook sa bahay. For the first time, maaga ang dating niya. At wala pang tanghaling tapat, nakahanda na ang pagkain ko. Normally, mag-aalauna na ako kung kumain sapagkat tinatanghali siya. Sabi ko, katakataka. Ang sabi niya, Sir, bagong taon, bagong buhay. Subalit, pagkaraan ng kinabukasan, inabot na ng alas 12:30. At pagkaraan ng ilang araw, balik na sa dati. Tinatanghali na naman siya, nagugutom ako. Kaya ang tanong ko, hanggang kailan ang bagong taon? Sa unang araw lang ba? Hanggang kailan? Buong taon? Ay wala nang lumang taon. Kaya may bagong taon sapagkat may lumang taon. Kailan naluluma ang taon? Ang bagong taon ay sa buwan lamang ng January. Kaya sa buwan ng January, marinig mo ang bagbating Happy New Year. Pagkatapos ng January, anong bati na? Happy Valentine. Pagdating ng Easter, Happy Easter na. Nakikita nyo? Pero sa totoo lang, kaya magkadikit po ang araw ng Pasko ng pagsilang ng Panginoong Jesucristo at ang bagong taon sapagkat ang pagsilang ni Jesus ay naghahatid ng bagong buhay. Amen ba? Ngayon, ang tanong ay ganito. Ano ang dapat nating gawin para totoong magkaroon tayo ng bagong buhay? At ano ang pagkakaiba ng luma at bagong buhay? Sino sa inyo ang may lumang buhay? Lahat tayo may lumang buhay. Sino naman sa inyo ang tumanggap ng bagong buhay? Okay. Ang tanong ay, paano natin tatanggapin ang bagong buhay na dapat manatili sa atin? Paano? Bigyan ko kayo ng 6 na salita. Ang unang couple of words ay nagsisimula sa C. Ang pangalawa ay O. At ang pangatlo ay D. COD. Anong ibig sabihin ng COD? Cash on delivery. Cash on delivery. Sino sa inyo ang ibig tumanggap ng cash ngayon? Pag sa pera, talaga mabilis tayo. Ang pangatlo ay 3 letter din. NLC. NLC. Anong ibig sabihin ng NLC? Natapos na, may utang pa. Now, the first word stands for cross or crossing. Crossing. Anong ibig sabihin ng crossing? Pagtawid. Pagtawid. Saan kayo tatawid? The next word starts with letter O. Ano? Over. Cross over
Sa ano? Ayon D. Death. Kamatayan. So, para magkaroon ka ng bagong buhay na bigay ng pagsilang ni Jesus, kailangan tumawid ka mula sa kamatayan tungkol sa bagong buhay na abigay ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Nasusundan nyo? Crossover. Sabi ng Panginoong Kristo ayon kay Juan, I tell you the truth, he who hears my word and believes him who sent me, ang makikinig ng aking salita at mananalig sa nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Inilipat na siya mula sa kamatayan tungo sa buhay na kaugnay kay Kristo Jesus nating Panginoon. In other words, NLC means new life in Christ. New life in Christ. Now, anong katibayan ng taong totoong tumawid mula sa kamatayan tungo sa buhay? Sapagkat ang kalagayan ng lahat ng tao mula nang magkasala si Eva at si Adan ay nasa lagay ng kamatayan. Anong patay? Nakakarinig ba yung patay? Hindi. Nakakikita ba ang patay? Nakakaramdam ba ang patay? Hindi. Kaya wala tayong pakialam sa ibang tao, wala tayong naririnig tungkol sa salita ng Diyos, ayaw natin pakinggan sapagkat patay ang ating katayuan. Subalit, ang pagparito ni Jesus ay para bigyan ng buhay ang mga patay. Sa anong paraan? Sa pakikinig ng kanyang salita at sa pamagitan ng pananalig natin sa nagsugo sa kanya, walang iba kundi ang Diyos Ama. Amen ba? Ang tanong ay ganito, bakit hindi makatawid ang karamihan sa atin? At paano tayo tatawid mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan? Takot. Kaya ang sabi natin, huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot, lumipat sa buhay na walang hanggan at iwan ang lumang buhay na walang kabuhay-buhay. Amen ba? We've got to cross over from death to life. Paano yung gagawin natin? Sino sa inyo ang binyaga na? Kailangan natin dumaan sa binyag, sa tubig. Iyon ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Bagamat taglay niya ang buhay na walang hanggan, sapagkat wala siyang kasalanan, siya ay lumapit kay Juan. Nagpakumbaba siya at lumapit kay Juan, nagpabinyag kay Juan. Paano? Ang sabi ni Juan sa kanya, hindi dapat ako ang magbinyag sa iyo. Dapat ako ang binyagan mo. Ang sabi ng Panginoong Kristo, huwag ka nang magreklamo. Gawin mo yung dapat gawin sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang kalooban ng Diyos, siyang dapat nating gagawin. Amen. Bakit hindi natin magawa? Sapagkat napakataas ng ating loob. Yung iba mataas ang loob, mahina naman ang loob. Paano lalakas ang ating loob? Paano nyo palalakasin ang inyong loob? Para masunod natin ang kalooban ng Diyos. Panalangin, maraming nanalangin, kinakalyo na ang tuhod, pero hindi maka-crossover sa kanilang kalagayan.
Paano ngayon? Babalikan natin ang instruction ng Diyos kay Joshua 1:8. Ang sabi noon, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon. Dilihin mo o pagnilayan mo araw at gabi nang sa gayon para matupad mo ang lahat ng nasasadoonon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. In other words, pag nagawa natin yon, giginhawa tayo at magtatagumpay sa buhay natin ngayon. Ang ibig ng Diyos ay isang buhay na maginhawa at matagumpay. Nagtatagumpay tayo sa kasalanan, nagtatagumpay tayo sa karamdaman, at higit sa lahat, nagtatagumpay tayo sa kamatayan. Nasasalin tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya, unang gagawin natin, cash on delivery, COD. Crossing over from death to life. Ano ibig sabihin yan? We have to leave behind, iiwan natin sa ating nakalumang buhay ang kataasan ng loob. Iiwan natin ang walang pakikialam sa sinabi ng Diyos para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen ba? Ang tanong ay ganito, paano naman natin malalaman kung nagawa natin yung dapat gawin natin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? How do we know we have done what Jesus did? Iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, lumapit kay Juan at nagpabinyag. Unang hakbang sa pagbabagong buhay ay ang binyag. Huwag kayong matatakot na patubog sa tubig. Actually, ang unang first preference ng binyag ay tubog sa ilog Jordan. Ang ilog Jordan ay nagsisimbolo sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nagsisimbolo sa pagkaalipin at sa paglaya ng mga Israelita. Bago sila katawid sa ilog Jordan, sila ay alipin ng kasalanan. Alipin sila ng ibang bansa. Subalit, nang bigyan sila ng lakas ng loob ng Panginoon, ang sabi niya kay Joshua, lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot sapagkat sasamahan kita. Sasamahan kita. Pag minithi natin na makatawid mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan, magkakaroon tayo ng lakas ng loob sapagkat sasamahan tayo ng Diyos. Maliban na magkaroon tayo ng lakas ng loob, hindi natin masusunod ang kalooban ng Diyos. Nasusundan nyo ba? Ang bagong buhay ay hindi isang araw lamang. Tulad ng kinukwento ko sa inyo. Hindi patapos ang January, balik na tayo sa lumang buhay. Hindi pwede yon. Hindi kinalulugdan ng Diyos yon. Ang tumawid ay hindi na bumabalik. Huwag tayong tumulad sa aso na binabalikan yung kanilang hindi yung babakitin ba yung kumakain dyan eh. Ibig sabihin, yung lumang buhay, yung lumang pag-uugali natin, yung lumang katengian natin, awag na nating babalikan. Kung ikaw ay palasigaw, huwag ka nang sisigaw. Nakukuha ang lahat sa mahinahon na usapan. Amen ba? Kung ikaw ang nasusunod, baliktarin mo na. Ikaw ang sumunod. Amen ba?
Dati, si Mrs. ang nasusunod. Ngayon, sa bagong buhay, si Mr. na ang nasusunod. Amen ba? Bakit tahimik kayong mga babae? Sapagkat iyon ang kalooban ng Diyos. Ang tanong ay ganito, paano naman natin malalaman na tayo ay tumawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan? Paano? Gusto niyo malaman? Anong sa Sabado? Gusto niyo malaman? Sa Sabado. Hindi ko na hihintayin ang Sabado uli. Baka makalimutan ko eh. Kailangan malaman natin ang palatandaan ng totoong tumawid mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Paano? Sabihin nyo, paano? Okay. Sabi sa Biblia, sa bunga natin makikilala ang puno. By the fruit you shall know them. Ang bunga ng bagong buhay, totoong tinanggap mo ang buhay na walang hanggan kay Kristo, ay nasa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galatians, chapter 5, verse 22. Anong? At ang bunga ng Espiritu ay una, pag-ibig. Yung dating palaaway, mapagmata, mapagmalaki, napapalitan ng pag-ibig. Amen ba? Kaya yung naging kaaway niya ay iniibig na niya. Amen ba? Sa halip na palaway, pinapalitan ng pag-ibig. Ang susunod sa pag-ibig ay ano? Kapayapaan. Peace. Yan ang bunga, hindi to sinasabing mga bunga, kundi ang bunga ng Espiritu Santo, sapagkat sa binyag tinatanggap natin, pag tayo nanalig, nakinig ng salita ng Diyos, nanalig sa nagsuko kay Kristo, binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Inililipat tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Nakaugnay kay Kristo. In Christ. Kaya sinasabi doon sa, if anyone be in Christ, he is a new creation. Ang sino mang kaisa ni Kristo ay nagiging bagong nilalang. Bago na. Yung luma ay namatay na. Pinapatay na yung lumang buhay kasama ng kamatayan ni Kristo. Amen ba? So, love, peace, ano pa? Joy, sa halip na nakasimangot lagi, nakagunot nao, lagi nakangiti. Kahit sinisingil ng utang, kahit nakakautang, kahit walang owing sweldo ang mister, nakangiti pa rin. Amen ba? Nasusunod nyo ba? Anong susunod? Gentle na, hindi na rude. Hindi na magaspang ang pag-uugali. Gentle na. Kung yung dati pala sigaw, ngayon pabulong na lang. Kung ang sinisigaw mo dati ay maghiwalay na tayo, ngayon hindi na pabulong, sinasabi mo, I love you. Sabi mo sa tabi mo, I love you.
Ano susunod? Kabutihan. Kabutihan. Anong patient? Ano sa Tagalog ng patient? Pasyente. Pasyente. Ibig sabihin ng patient, hindi naiinip. Hindi mainipin. Matyaga. Nagtsatsaga hanggang wakas. Hindi nagmamadaling umuwi. Narinig nyo? Hindi nagmamadaling umuwi. Nagtsatsaga hanggang wakas. Sapagkat yung biyaya nasa huli. Amen ba? At may pagpipigil sa sarili. May pagpipigil sa sarili. Nanggagaliitin na, gusto nang sumuntok, gusto nang sumigaw, nagpipigil pa. Amen ba? Natatandaan yung kwento ko sa inyo, bagong kasal. Pagkatapos ng isang buwan, away ng away. Bumalik sa pare yung babae. Ang sabi niya, Father, anong dapat kong gawin? Bakit anya? May problema ka na? Araw-araw nag-aaway kami ng mister ko. Gusto ko nang humiwalay. Ang ginawa ng pare, pumasok sa kwarto, kinuha ang martilyo at binigay sa kanya. Gusto mo nang himalay? Bakit martilyo ba, Father, yan? Sapagkat anong narinig nyo nang kayo'y ikasal? Till death do us part. Gusto mo martilyohin mong masbiro pag uwi mo. Ayaw ko naman anyang ganon. Ang sabi ng pare, hantay ka, sabi niya. Bibigyan kita ng holy water. Kinuha ang bote, sinahod sa gripo. Tapos binigay doon sa nagre-reklamong may bahay. Ang sabi niya, pag ikaw ay nagagalit na sa mister mo, punuin mo ang nguso mo ng tubig. Huwag mong lulunukin hanggang sa mawala ang galit mo. Sinunod niya yun. Nang unang araw, ginabi yung mister. Siyempre, sinugod siya, gusto niyang mapayapa, pinuno niya kanyang bibig ng tubig. So, yung mister nagtataka, bakit ngayon tahimik? So, tahimik din siya. Hanggang sa natawa siya sa sarili, nalunok yung tubig. Pagkatapos ng isang linggo, naubos yung tubig. Balik na naman sa pare. Sabi niya, Father, effective yung tubig nyo, yung holy water. Kailangan ko pa ng isang bote. Bakit niya? Hindi kami nag-aaway, nagngingitian na kami at nagmamahala ng mister ko. Amen? So binigyan na naman ng isang bote. Pagkatapos noon, bumalik na naman. Ang sabi ng pare, taga. Hindi holy water yan. Galing niya sa gripo. Ang ibig sabihin niyan, para mapapayapa ka at magtagal ang pagsasama nyo, pigilan mo ang sarili mo. Huwag kang maingay. Masyado. Bakit kayo tahimik? Yan ang gawin nyo. Bago kayo mapaaway, kumuha kayo ng agua belina, punuin nyo ang nguso nyo. Huwag nyong lulunukin hanggat galit kayo. Matatawa kayo niyan. Pag natawa kayo, sigurado yung malulunok nyo ang tubig.
Amen ba? So, iyon ang sagot, palatandaan ng totoong tumawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Crossing over. Now, anong ibig sabihin ng natatandaan niyo pa yung tinuro ko sa inyo, LWD? Lifetime wise decision. Now, ang desisyon natin na magbagong buhay, kailangan yan ay panghabang panahon. Hindi lang sa unang araw ng bagong taon. Sinong ibig sumagana sa buhay? Natatandaan yung awit? Bagong taon, bagong buhay. Anong gagawin natin para magkaroon ng kasaganaan ng buhay natin? Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Magsikap, huwag kang tutulog-tulog. Ibig sabihin ng magsikap, make an extra effort. Pag sumakitan mo, gusto mo makalakad, kung naparalisa ka, huwag kang matakot, lumakad ka. Lumakad ka. Amen ba? Kaya maraming napaparalisa na nanatili sa wheelchair sapagkat takot matumba. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Sasamahan ka ng Diyos. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Sasamahan ka ng Diyos. Yan, amen. Mapagpalang araw po, mga pray partners, brother and sister in Christ. Saan man po kayo naroroon? Ako po muli si Sister Daisy at narito pa rin po ako sa Alberta, Canada. At ayan, ito po ay ang El Shaddai Saturday Family Appointment noong January 11, 2020. At ang ginamit po ay syempre ang ating guwapong punong lingkod. At ang Bible verse, Gospel na ginamit ay ang John 5:16. Ito po ay ang COD. Hindi po cash on delivery, hindi po yung online orders natin. Ito po ay ang sa John 5:24, crossover from death to life. Ayan. So napaka mahiwaga, no? Kasi syempre, yun lang ang paraan, no, para tayo ay makatawid sa gift of salvation is death, no? Napaka-seryosong bagay. Pero bago tayo tumugong doon, syempre, alala ko lang po mga prayer partners, yung the moment na malapit nang mamatay si Moises sa bilang 12:27. Ayan, sinabi ni Yahweh kay Moises na mamamatay ka na. Pero alam niyo po, si Moises, hindi po siya nagreklamo. Bagkus sabi niya, hiniling niya Yahweh, hinihiling ko na pumili ka ng bagong pinuno na mamumuno sa iyong bayan. Parang nakakamangha na sasabihan ka na mamamatay ka na. Yung bang, di ba, sa panahon natin ngayon, pag sinabi mo mamamatay ka na, parang nakakataranta, di ba, nakakatakot. Pero si Moises, may inutos pa sa kanya si Yahweh at sinunod niya yon bago siya namatay. Di ba? Nakaka-amaze yung ganung tao na hindi siya takot mamatay, hindi siya takot mag-crossover from death to life. So ayun, so hopefully praying ko, no, sana ako din ganun, yung hindi natakot. Pero feeling ko kasi si Moises parang napulfill niya na yung kanyang mission sa earth, no? Parang na-reach niya na yung paglilingkod niya sa Diyos. So yun, feeling ko sana ako din, Lord, no, ma-reach ko yung
sagad, yung sukdulan niya na paglilingkod sa Diyos. Bago ako humimlay, no, sa kanyang hopefully manatili tayo matuwid hanggang wakas. Ayan. Ayan, ito po muli po ang complete video po ay nasa comment below. Ayan, pwede po nun ating panoorin muli ng kompleto at buo. Ayan, maraming salamat mga ka-pay partners at patuloy po tayong makinig. Manalig sa salita ng Diyos, ang lakas na galing sa itaas. Ayan, stay blessed ka-pray partner and see you sa next video.